Clara, si Jeko, naalala mo? Ang laki mo na. Oo nga ho. Ano ka ba? Okay lang yon. Hindi naman tayo maghuhubad. Tigas niya na. Yung kahoy. May tatlong matalik na magkaibigan, sina Sabel, Clara at Carlo, ang nagkahiwalay noong kanilang kabataan. Si Sabel, isang dalaga mula sa probinsya, ay hinahangaan dahil sa kanyang kagandahan at kadalisayan. Samantala, si Clara, na lumaki sa Maynila, ay naging malaya at naglakbay sa iba't ibang lugar matapos ang hindi inaasahang pagkamatay ng kanyang ina. Sa muli nilang pagtatagpo, isang malaking pagbabago ang magaganap sa kanilang mga buhay. Sa isang tahimik at payapang nayon, nagsimula ang kwento ng magkaibigang sina Sabel at Clara. Simula pagkabata, hindi sila mapaghiwalay, magkasama sa paglalaro, pagtuklas ng bagong bagay, at pagbabahagi ng kanilang mga pangarap. Ngunit hindi madali ang buhay sa kanilang maliit na bayan. Sa kabila ng kasiyahang hatid ng simpleng pamumuhay, hindi nila naiwasang maramdaman ang bigat ng kahirapan. Lumala ang kalagayan ng pamilya ni Clara, kaya napilitan silang iwan ang kanilang tahanan upang subukan ang kapalaran sa lungsod. Umaasa silang doon ay makakahanap sila ng mas magandang oportunidad at matustusan ang kanilang pangangailangan. Mabilis at biglaan ang pag-alis ni Clara, kaya't hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong magpaalam kay Sabel. Labis itong ikinalungkot ni Sabel nang malaman niyang umalis na ang kanyang matalik na kaibigan. Pakiramdam niya ay naglaho ang kanyang pag-asa at parang gumuho ang kanyang mundo. Binalot siya ng matinding lungkot sapagkat tila naiwan siyang mag-isa at wala nang kasama sa lahat ng bagay na dati nilang pinagsasaluhan. Makalipas ang 10 taon, muling nagbalik si Clara sa kanilang bayan kasama ang kanyang amang si Renato. Marami nang nagbago. Hindi na sila ang dating mga batang masayahing naglalaro sa lansangan, kundi mga ganap ng dalaga na dinala ng panahon sa iba't ibang landas. Nang mabalitaan ni Sabel ang pagbabalik ni Clara, agad siyang nagmadaling puntahan ito. Ngunit bago siya umalis, pinuntahan muna niya ang kanyang kasintahang si Carlo upang hilingin na samahan siya sa muling pagkikita nila ng dating matalik na kaibigan. Kitang-kita sa kanilang mga mata ang labis na kasiyahan at pananabik ng muling magtagpo sina Sabel at Clara. Agad silang nagkwentuhan, sabik na ibahagi ang kani-kanilang naging buhay sa loob ng 10 taon ng pagkakahiwalay. Samantala, hindi na iwasan ni Renato na mapansin si Sabel na namamangha sa kanyang kagandahan at sa kanyang mga mata mababakas ang isang kakaibang interes sa dalaga. Dahil matagal silang hindi nagkita, napagkasunduan ng magkaibigan na balikan ang kanilang masasayang alaala noong sila ay bata pa. Nagpunta sila sa ilog, nagkwentuhan at masayang naglaro sa tubig. Parang bumalik sila sa kanilang pagkabata at matapos ang kanilang kasiyahan sa ilog, napansin ni Sabel ang malaking pagbabago kay Clara. Hindi na ito katulad ng dati. Tila wala na siyang pakialam kung may makakita sa kanyang kokomelon at malaya niyang ipinapakita ang kanyang sarili nang walang alinlangan. Mababakas sa kanyang kilos ang pagiging tiwala sa sarili at walang iniintinding opinyon ng iba. Samantala, si Carlo ay hindi maitago ang paghanga habang lihim na sinusulyapan ang kagandahan ni Clara. Kinabukasan, nagtungo si Sabel sa nyugan upang mangolekta ng bao. Sa kanyang pagdating, nadatnan niya si Renato, ang ama ni Clara, na abala sa kanyang gawain. Habang abala si Sabel sa pagpulot ng bao, hindi maiwasan ni Renato na mapatitig sa kanya. Parang biglang nag-alab ang damdamin niya para sa dalaga at hindi niya mapigilan ang sarili na humanga sa taglay nitong kagandahan. Si Carlo, ang kasintahan ni Sabel, ay labis na nababaliw sa kanya. Mahal na mahal niya ito, ngunit may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Hanggang tingin lamang siya at hindi pa niya natitikman kailanman ang tahong ni Sabel. Pakiramdam niya ay may isang matayog na pader na humahadlang sa kanila dahil kahit anong gawin niya, hindi pa rin siya maka-score kay Sabel. Dahil sa matinding pagkadismaya, madalas nagagalit si Carlo kay Sabel. Ang kanilang mga away ay paulit-ulit na nauuwi sa parehong usapan na laging umiikot sa parehong bagay na hindi nila mapagkasunduan. Isang araw, habang magkasama sina Clara at Sabel, nalaman ni Clara na wala pang nakakahawak kay Sabel, kahit ang nobyo nitong si Carlo. Dahil sanay si Clara sa ganitong bagay, nagpasya siyang turuan si Sabel kung paano pasayahin ang isang lalaki. Habang nasa ilog, itinuro niya ang tamang paraan ng paghalik.
ngunit biglang huminto si Isabel nang maramdaman ang kakaibang init sa kanyang katawan. Sa mga susunod na pangyayari, unti-unting malalantad ang tunay na intensyon ni Clara. May lihim siyang balak kay Carlo at ginamit ang pagkakataon upang maisakatuparan ito. Nagpanggap siyang nasaktan ang kanyang paa upang mahikayat si Carlo na samahan siya sa isang kubo. Doon sinimulan niyang isagawa ang kanyang lihim na plano. Habang nasa loob ng kubo, naganap ang isang matinding sagupaan sa pagitan ni Clara at Carlo, ngunit hindi nagtagal ang lahat ng ito dahil dumating si Isabel upang hanapin si Carlo. Laking gulat niya nang makita ang dalawa sa isang sitwasyong hindi niya inaasahan. Labis siyang nasaktan at hindi makapaniwala sa pagtataksil ng kanyang matalik na kaibigan at kasintahan. Dahil sa matinding sama ng loob, nagtungo si Isabel sa bahay ni Mang Renato at ibinuhos ang kanyang hinanakit. Sinabi niya ang pagtataksil ni Clara at Carlo habang umiiyak sa harapan ng ama ng kanyang matalik na kaibigan. Nakakita si Renato ng pagkakataon at hindi ito pinalampas. Nauwi sa isang umaatikabong sagupaan ang kanilang pag-uusap. At sa huli, siya ang unang nakapasok sa malinis at hindi pa nagagalugad na hardin ni Isabel. Ngunit hindi niya inakalang ang nangyari sa kanila ang magiging mitsa ng isang matinding pagbabago sa relasyon nilang apat. Samantala, labis na pinagsisihan ni Mang Renato ang kanyang ginawa. Araw at gabi siyang binabagabag ng kanyang konsensya, dahilan kung bakit hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang naiisip ang malaking pagkakamaling kanyang nagawa, isang pagkakasalang hindi na niya maaaring itama kailanman. Di nagtagal, hindi na kinaya ni Isabel na itago ang katotohanan. Habang magkasama sila ni Carlo, nagpasya siyang ipagtapat ang lahat. Inamin niya na nahuli niya sila ni Clara sa loob ng kubo na nagtatampisaw ng araw na yon. At dahil sa matinding emosyon, hindi rin naiwasan ni Isabel na isiwalat ang isang mas malaking lihim na ang parehong bagay na ginawa ni Clara at Carlo ay nangyari rin sa kanila ni Mang Renato. Hindi makapaniwala si Carlo sa revelasyong narinig at agad siyang binalot ng matinding puot, at ang bagay na matagal na niyang pinapangarap ay nauna ng natikman ni Mang Renato. Dahil sa tindi ng kanyang puot, agad niyang hinanap si Mang Renato. Hawak ang isang matalim na bagay, determinado siyang harapin ito at pagbayarin sa ginawa. Nang matuntun ni Carlo si Mang Renato sa niyugan, agad silang nagkasagutan na humantong sa matinding alitan. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, naitapon ni Carlo ang gasera sa kubo kaya agad itong nagliyab. Dahil sa kanyang pisikal na kalakasan, nanaig si Carlo laban kay Mang Renato. At sa kalagitnaan ng kaguluhan, dumating sina Clara at Isabel at nasaksihan ang buong pangyayari. Sinubukan nilang pigilan si Carlo, ngunit hindi ito nagpapigil. Sa labis na pagkabigla at hindi matanggap ang nakita, sinampal siya ni Clara at hindi makapaniwalang magagawa iyon ng kanyang sariling ama. Nag-init ang ulo ni Carlo kay Clara dahil siya ang nakikitang ugat ng lahat. Sinubukan ni Isabel na pakalmahin siya, inaming siya ang may kagustuhan ng lahat at walang kasalanan, si Mang Renato. Ngunit lalo lang nagdilim ang isip ni Carlo at hindi namamalayang nasasaktan na niya si Isabel. Sa huling pagsisikap, iniligtas ni Mang Renato si Isabel at pinigilan si Carlo. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, aksidenteng bumagsak si Carlo sa isang matulis na bagay na agad niyang ikinamatay. Dinurog si Mang Renato ng matinding pagsisisi. Malinaw sa kanyang mga mata ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Bilang pagbabayad sa kanyang nagawa, kusang loob siyang pumasok sa naglalagablab na kubo. Labis namang humagulgol si Clara nang masaksihan ang pagkawala ng kanyang ama. Ilang araw ang lumipas, muling nagtagpo ang dalawa sa dati nilang tambayan. Nagpasya si Clara na bumalik sa Maynila habang si Isabel ay nagpasyang lumayo muna sa lugar upang kalimutan ang mapapait na nakaraan na nangyari sa kanyang buhay. At dito na nagwawakas ang ating kwento. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagsubaybay. Huwag kalimutang mag-like at i-share ang video sa mga kakilala nyo. Hanggang sa susunod na lang na kwento, kita-kits!